Hello, SSS members! It's me, Angel. Welcome sa aking YouTube channel. Sasagutin ko tong comment ni Ma'am Laika. Sabi niya, hello ma'am, sabi niya, paano po ma'am, floating sa work, then aksidente lang, may claim pa din ba kay SSS? Pwedeng oo, pwedeng hindi. Bakit? Kung natigil ka na po ng contribution sa SSS at bigla kang na-aksidente or bigla kang nagkasakit, pero yung mga buwan bago ang semester ng iyong accident or bago ang semester ng iyong sickness ay may mga hulog ka dun. Then, eligible ka po. May ma-claim kang SSS sickness benefit. Pero, kung walang mga hulog, yung mga buwan bago ang semester ng iyong accident or bago ang semester ng iyong sickness, then wala ka pong makukuhang sickness benefit kay SSS. Hindi ka eligible dun. Magbigay ako ng sample scenario ha. Halimbawa, ikaw member, no, nag-resign ka na sa work, tapos nung natigil ka, hindi ka nag-voluntary member. As in, natigil din yung contributions mo sa SSS, wala ka ng hulog. Tapos, eventually, na-accident ka or kaya nagkasakit ka. Halimbawa, ang month ng iyong sickness or ang month ng iyong accident ay nangyari ng March 2026. Ang semester of contingency mo po dito ay from October 2025 to March 2026. Ang semester guys, 6 months yan ha. 2 quarter ang kukunin natin dito. Pag sinasabi natin quarter, pasok ang 3 months doon, di ba? So kapag March ang iyong month of sickness or month of accident mo, January, February, March, first quarter. Idalawang quarter ang kukunin natin para doon sa semester mo. So, magbabak tayo. January, February, March 2026. Tapos mag-add tayo ng isang quarter na pabalik. October 2025, November 2025, December 2025. So, ibig pong sabihin, ang semester po ng iyong sickness ay from October 2025 to March 2026. And then, ang 12-month period mo ay ito. October 2024 to September 2025. Sa 12-month period, guys, hindi na dapat natin i-include ang semester mo niyan. Kaya ang nakikita nyo dito na 12-month period nyo ay October 2024 to September 2025. Dito sa 12-month period mo na yan yung sinasabi ko na dapat may mga hulog yung mga buwan na yan bago ang semester ng iyong sickness. So dito sa 12-month, dapat may mga contributions ka dyan. Kukuha dyan si SSS ng 6 na may pinakamataas na monthly salary credit. At yun ang kukumputan po nila na magiging sickness benefit mo. Yun ang makiklaim mo. Ngayon, kung yung itong 12-month period na to, wala nang hulog yan. Wala ka ng contributions dyan. So, hindi ka makakapag-avail ng sickness benefit kay SSS. Malinaw po? Kaya sa mga members po natin dyan guys na dating employed, tapos nag-resign kayo at hindi na kayo nagtrabaho ulit, mag-change kayo ng membership type nyo guys from employed to voluntary para makontinue nyo pa rin yung contributions nyo sa SSS. Kasi ang hirap guys, hindi natin alam yung buhay natin. Katulad niya, na-disgrasya siya, di ba? So, paano kapag yung 12-month period niya, bago siya nagkasakit, walang contributions yun. So, wala siyang makukuhang sickness benefit kay SSS. Sayang naman. Okay po, SSS members, so sa nag-comment sana ay itong sample na scenario ko guys, nagigets mo siya, no? Kapag naguluhan ka doon sa semester of contingency, parang meron akong separate video niyan eh. Comment ka lang, ibibigay ko sa iyo yung link ng video. Okay? So, bago ko po end ang ating video for today, guys, meron lang akong i-recommend ng mga products sa inyo. And bago pala yan ha, shout out doon sa nag-comment na mukha na rong tindahan ng aking YouTube channel. Okay lang po yun. Pag may bibili lang kahit isa, guys, sa mga products ko, masaya na ako. Paano kapag marami kayong bibili, diba? Sobrang saya ko na. Kaya naman sa mga nagharap dyan, guys, ng pabango, meron tayong pambabae, panlalaki. Mabango to guys, promise. At kayang-kaya ng bulsa. And then meron tayong whitening body soap na Alada made from Thailand. Ang mga links po ng mga products na to ay nasa title ng aking video. I-click nyo lang po yan. Okay, so that's all for my video for today. Thank you so much for watching everyone. God bless you all.